Ariel Lindin! Una para acá, Sergio Espinosa. Banani. Semangat Broadcasting TV, telepak natin. May agad pa sa nanonood sa servisi. Yung Pilipinas at ibang mga pati ng mundo. Palakpak. Yes! Yan! Tuloy, hindi na palakpak ng yayaman, hindi ba susundo? Nawala. Pati tayo. Oh, diba? Palakpak ang sarili niya. Grabe, punong-puno. Mga handang hinaman ba talaga to? Tama kayo, tuwang-tuwa ako. Kasi ang dami talagang tao. Amoy tao na ba? Bisa nga, dami tao. Bisa, amoy pato, di ba? Sabi nila, pag isang lugar daw, maraming tao, isa lang ibig sabihin. May magandang pinangyayari o magandang pinag-uusapan. Tama ba yan? So, kaya maraming tao dito, ito yung mga taong gigil, yumaman, gumanda ang buhay. Ito ba yan? So, kapag yun ang pakiramdam mo, gaganda ang buhay mo, yaman ka, dumikit ka sa tao, mga mayaman at mahahawa kayo. Yun ang isa sa mga sikreto pala ang tao ay gumanda rin ang pangarap, makuha mga pangarap at gumanda ang buhay. Anyway, since kami ay anim ngayon, tikiti awas lang kami, kaya medyo kailangan paspasan to. Tama ba yun? Now, bago ko mag-umpisa, gusto ko malaman ninyo na napakasulit yung lahat. Kasi ang ibang mga tao ngayon, naghahanda sila. Prepare para saan? Sa mga outing, bakasyon, magpapahinga, mag-i-enjoy. Tama? Yung mga tao nag-enjoy ngayon, ngayon na sila masaya. Kasi after yung bakasyon, back to reality. That is good news po. Kayo, instead nagbabakasyon, nagpapahinga, nagpaplano, ang ginagawa ninyo, pinaghahandaan ninyo ang pagyaman ninyo. Saan ba yan? Kapag nag-check kayo ng mga bookings sa labas, mga resort, swimming, lahat fully booked, pati mga hotel. Kung makachempo ka man, makakuha ka ng isang resort o swimming kayo, dito mag-enjoy ka sa swimming. Lahat ang tao nandun din. Kapag nakababag ka sa swimming pool, wala ka lang eh. Di ba ka lang? Ano naman na-enjoy ba? Ang na-enjoy na tubig. Tapos iba na kulay ng tubig. Tama? Masarap yung sila ngayon magsisiran. Tama? Pag uwi nila, kayo naman ang magbabakasyon. Just imagine, pagpunta mo sa resort, malamang kayo lang ang tao sa resort. Kasi smart niya, napasok sa mga trabaho nila. Tama. So, ibig sabihin, hindi na sayang ang ginagawa ninyo ngayon dito. From June Espinosa, Sir June, tapos Sir Jordan, tapos sa mga BODs, matuturo sa inyo. Konti-konti mga tips, mga preparasyon, paano ma-maximize yung mga panahon ngayon, yung holiday ngayon. Iba ang topic ko. Ang topic ko, konting motivation lang. Tama? Kasi kahit anong galing mo sa skills, gigil ka. Kapag hindi confident sa ginagawa mo, lahat ng skills mo, hindi mo i-apply. So, kailangan mo itaas ang confidence level nyo. You agree? Meron isang mga early 30s, there's the guy named Soichiro Honda. Soichiro Honda, kapareho natin, gigil, masipag, gusto mo kayong mga pangarap. Tama? At habang ginagawa yung buhay niya, preparasyon para mga pangarap niya makuha niya, ang ginawa niya, mahilig siya sa gumawa ng mga, kung ano ng mga gadgets. Tama? One day, meron siyang ginagawang piston ring. Ano yung piston ring sa mga kotse? Yung piston ring na yun, inaral talaga niya. At nung medyo okay ng piston ring yun, in-open na sa Toyota Motors. Pagtawanan siya. Hindi siya tinanggap. Tama? Nalaman ng mga kaibigan niya, na gumagawa siya ng piston ring, sabi niya, walang kwenta yan. Hindi ko magiging successful dyan. But this guy is very, very motivated. Sabi niya, hindi ako papayag na sabihin ng mga tao na hindi ko kayang gawin ang isang bagay na alam ko kung kaya kong gawin. Tama ba yan? Ang ginawa niya, since na kulang siya sa pondo, kinuha niya mga alahas ng asawa niya. Isinanlaan niya tulong para makapagpatayo siya ng maliit na factory.
para aralin yung kanyang piston ring. Habang inaaral yon, pag-upisa ng kanyang maliit na factory, biglang nagkasunog. Nasunog yung factory niya. Nung nasunog yung factory niya, nanginama ng loob, hindi pa rin. Ang ginawa niya, tinuloy niya pa rin ang factory. Nag-ipon naman siya at nangutang, maliit na factory. Basta may tuloy lang kung ano ang iniisip niya paganda ng piston ring. Pangalang beses, nagkasunog na naman. Tama. Yung mga tao, sabi sa kanya, huwag mo na tuloyan kasi malas ka dyan. Hindi para sa yan. Ba't hindi ka mag-iba ng ibang ginagawa? Hindi siya nagpadala. Kasi naniniwala siya na ang pangarap niya pwede makuha. Pangatlong attempt, tumayo na naman. Ang problema, nakalindol. Sira naman yung kanyang factory. Ang sabi ng mga tao, sabi sa iyo, malas ka dyan. Pati yung panahon, pati calamity, inaatake ka na. Walang kwenta yan. Hindi siya nagpapekto kasi naniniwala siya sa kanyang pangarap. Tumayo na naman. On the fourth attempt, tumayo na. Biglang nagkagera. Ha? Bago mag-World War II, di ba? Nagkagera, binoma naman yung kanyang factory. Bagsak na naman. Sabi mga tao, sabi na sa iyo eh. Pero si Richard Honda, hindi naapektuhan. Tayo pa rin siya. Pero siyempre, here comes reality. Talagang mahirapan ako. Tama? Sa super kahirapan, dahil may gera, mahal ang gasolina. Hindi magamit yung kotse niya para pang serbisyo sa kanyang pamilya, hindi magamit. Buti nga, meron siyang bicycle. Pero siyempre, pag bicycle na buti niya, medyo mabagal ang operasyon. Ang ginawa niya, gumawa siya isang motor. Isang motor, ikinabit doon sa bisikleta. Nakita ng kaibigan niya, buo ko yan. Ikinihin din ngayon, ni Sir Ichiro Honda, sa kaibigan niya, gano'n ka-effective yung bisikleta, mayroong motor. Marami ang paggawa sa kanya. Ngayon po ang Honda Motors, kaya mag-employ ng 100,000 na tao na empleyado. Gano'n ka-successful na yun, yung Honda Motors. Kasi ba ako? Ano ang point ko? Ang point ko, marami sa ating kapareho ni Sir Ichiro Honda. Di yung nagiging, may mga pangarap natin. Pero along the way, saan sa gusto mo, pag pumalpa ka, mayroon madaan ka na attrition, may sumama sa iyo, umalis, kamag-anak mo, di mo sumasama sa iyo, sasabihin na kaibigan mo, hindi para sa iyo yung networking, hindi para sa iyo yung global. Bumalik ka na sa employment, at least sure ka, 15 oras katapusan. Meron mga distributor na apektuhan. Malamang tama siya. Kasi ilang beses ko nang, ilang buwan ko na ginagawa yung global, wala pa akong magandang resulta na nangyari sa akin. Siguro ka tama sila. Ang ginawa na iba, nag-quit. Sino yun? Yung ibang kasabayan nyo. Ang iba naman dito, sabi hindi kaya, niniwala sila. Hindi, kaya ko yan. Tama. Bakit? Yung mga top earners, kumita. Pero bago kumita yun, bumagsak na ilang beses. Kaya ko yan. Habang ginagawa, lahat ng test na nangyayari. May mga sign. Kamag-anak, kaibigan, nag-join man, nawawala naman. Sasabihin mo, hindi ako para dyan. Kaya ba, nawala ulit. Guys, kayong mga naiwan ngayon, congratulations. Kasi hanggang ngayon, nakahawak pa rin kayo sa inyong mga pangarap. Yes or yes? So, Ichiro Honda, very, very successful. Ang top earner, Oliver Ventura, meron Josephine, meron Charles Langurayan, meron Maylin Abdani. Tama, maraming yumayaman sa global, milyon-milyon kinikita. Ang nakita mo sa mga tao ngayon, yung kanyang milyon-milyon kinikita per month. Ang nakita mo po si Ichiro Honda, Honda Motors, yung kanyang resulta. Pero hindi mo nakita yung mga pinagdaanan niya. Guys, success is 99% failure. Do you agree? Kung kayo man, habang ginagawa yung global, feel mo, parang nag-fail ka, parang tingin mo yung nangyari sa inyo, huwag kayong kabahan. Dahil sa lahat ng ginagawa mo sa global, wala kayong maling ginagawa. Tama? Every time ginagawa mo to, ginagawa mo mga turo namin, hindi ko wala kang resulta, wala ka pang nangyayari sa iyo. Kasi ang batong lagi ng mga tao, para ka maging successful sa global, bilang isang networker, kailangan may kotse ka na. Pag wala ka pang kotse, hindi ka pa successful. Kapag hindi ka pa daan-daan libo kinikita, kapag hindi ka milyon kinikita mo, piling ng ibang tao, hindi ka successful. Yon ang tingin nila sa inyo.
Kasi nakatingin sila sa resulta mo. Tama? Pero yun ang tingin nila sa inyo. Pero kayo, the moment mag-join ka sa global, tumagal ka ng 1 month, 2 months, 3 months, kahit wala pa kayong resultang material na bagay, successful na kayo. Kasi sa lahat ng mga experience mo, sa lahat ng mga trainings mo, magbago ng panahon mo sa buhay, maging positibo ka lang, successful ka na ba? Ngayon pala, palakpakan yung sarili nyo kasi maka-successful na kayo. However, so ngayon pa lang, sa lahat ng maganda yun, sa mga nanonood sa Justin TV, sa lahat na binabanggit, kapag ikaw umaga sa mga trainings, ginagawa mo sistema ng tama, sumusunod ka sa amin, hindi good luck ang bati sa'yo. Ngayon pa lang, congratulations na. However, now, ang advantage ni Soichiro Honda at ang advantage nyo, kailangan confident ka sa ginagawa mo. Kahit lahat ng skills ituro sa iyo, kapag hindi mo kayang apply kasi mahihayin ka, hindi ka makakilos. Kailangan ang confidence level mo lagi mataas. Kaya minsan ng mga tao, yung confidence level nawawala kasi nakapasukan ng mga negatibo. Ang negatibo sa buhay ng tao, normal ba? Yes. Lahat ng katanungan mo, may mga negatives na papasok sa iyo. Negatibo sa pag-iisip, negatibo sa mga kaibigan mo, kilala mo, kamag-anak mo. Normal yan. Kailangan pala, yung mga negatibo na yan, matatanggal mo. Habang hindi ka pa, puro ka negatibo sa isip mo, mahirapan kayong lumipad sa yung global. Kailangan maging positive thinker kayo. Bawat bagay na mangyayari sa inyo, isipin mo na din positibo yun. Tulad na ano, grabe, nag-invite ako, inimbitahan ko, hindi sumama, walang pwede talaga. Kapag nag-imbita ka, at hindi sumama yung inimbitahan mo, positibo pa rin. Bakit? Kasi nakaramdam ka ng pain. And you know what? One good thing about pain is you know that you are still alive. Tama ba yun? Pag may pain ka rin naman, buhay ka pa. Tama? Nakakatawa wala ng pain. Do you agree? Pag ikaw ay nare-reject, hindi naman yung kausap mo, matuwa ka on the positive side. Bakit? Dagdag yung experience mo, dagdag sa ikukwento mo sa mga distributors mo, sa mga downloads mo. Upline, nandiyan ako eh. Nandiyan ka. Welcome to the club. Pareho na po eh. Correct. So mga negatibo, dapat binibiriyado yan. Critics. Ano yung mga critics? Kailangan mawala yan. Yung walang ginawa, kundi mag-complain. Ang hindi yumayaman sa global, ang napag-iwan na sa global, yung mga distributors, walang ginawa kundi mag-umangal at mag-complain. At kung aralin mo, karamihan ng mga distributors na walang ginawa kundi umangal at mag-complain, yun ang mga walang resulta. Pag nag-100,000 ka na, pag nag-500,000 ka na, malamang wala kang complain na marinig sa'yo. Ang mahirap sa ibig mo, grabe ng global, pahayot talaga, payaman. Tama. Sa mga downloads sa inyo, sa mga course sa inyo, obserbahan nyo. Yung mga tao walang ginawa, kundi kritiko tayo, mag-complain, ito na resulta. Wala kang makikita. Kaya ka pala puro complain eh. Wala kang resulta, wala kang maikwento maganda. Tama ba yun? The same company, the same marketing plan, the same products, pero iba ang kwento ng distributors. Iba, puro kwento, puro angal. Iba naman, puro positibo. Sino ang dapat pakinggan? Yung negatibo ba o positibo? Positive. So magmula ngayon, huwag ka mag-complain kung mainit sa kwartong to. Ha? Tama? Guys, kaya mainit kasi maraming tao. Gusto mo maging maginaw? Gusto mo malamig? Pumunta ka sa mga kumpanyang walang tao. Doon ka, mga bagay, kung gusto mo malamig. Tama? So habang nangitan mo ngayon, matuwa ka. Kasi, dito pa lang, on the positive side, grabe. Yung mga tao, kahit mahirapan, kahit init na, kahit ingin na, hindi makatayo. Dahil walang mga daanan, ibig sabihin, positive side. Kasi wala kayong sinasayang na oras, gusto nyo marinig, word per word, na sasabihin ng board of directors at ang training team. Tama ba yan? Huwag ka na magduda. Kung ang global ay nag-uumpisa pa lang ngayon, o wala magduda kayo. Kung nag-uumpisa pa lang ang global. Pero 7 years ka na, ang global 7 years na, marami nang ginawang milyonaryo, marami nang ng kotse na bagong buhay, nakapunta ng Amerika, nag-profit sharing, tama?
Sa dami ng resulta, magdududa ka pa? Alam niyo, ang pagdududa rin, malamang hindi na yung kumpanya eh. Ang nakadududa dito, malamang kayo na. Tama ba yun? Kadududa na yung mga ginagawa ninyo. Pero kumpanya, wala kayong dapat ipagkaduda. Huwag ka lang matakot. Tanggalin mo na takot mo habang ginagawa ang iyong global. Tama? Kung ngayon po, nag-uumpisa pa lang kayo mga nang Justin TV, nag-uumpisa pa lang at may takot kayo, normal yan. Tama? Lahat ng bagay na pag first time, normal, nakakatakot. I-obey ka mo lang, yung feel yun. Pag na-obey ka mo yan, pagiging negative mo, palaangal mo, natanggal ang duda, natanggal ang takot, ang confidence level mo umaakyat. Correct. Pag ikaw ay confident sa ginagawa mo, malakas ang loob mo na yung skills na ituturo ni Sir Jun, ituturo ni Sir Jordan, at ituturo ng BOD, kaya-kaya mo lang i-apply. Kasi wala ka rin kinakatakutan. Lahat ng mga itunuro sa iyo, i-apply mo sa labas kasi confident ka na. Tama ba yun? Ang tao na maging confident, parang building. Ang isang building, kung ikaw isang arkitekto, para ka maging confident na hindi yung magkukulaps basta-basta, kailangan ang pundasyon iyong laliman. Yes or yes? Tama? Kung ikaw arkitekto, ikaw ang gumawa ng building, kapag alam mo hindi matibay ang pundasyon, kinakabahan ka. Malamang pamilya mo, hindi confident na yung pamilya mo, paputol mo sa tuktok ng building. Kasi anytime, baka mag-collapse. Pero pag alam mo na yung building ay matibay, kahit siguro magtakbuhan kayo dyan sa loob ng building na yan, kahit sa tuktok ng building, hindi matatakot. Yes or yes? Yes, sa inyo, ganun din. Kailangan mataas, kailangan tumben ka, at magiging confident ka lang sa bagay kapag malalim ang pundasyon nyo. Yung ginagawa namin sa inyo ngayon, pagkipagpintuhan, pinapalalim namin ang confidence level nyo. Tama? Para paglabas ninyo, pagkukusap nyo sa mga kaibigan ninyo, hindi ka matatakot. Kailangan mas maging confident ka, mas malalim pundasyon, parang pangarap. Mas mataas na pangarap ang gusto mong marating, kailangan mas malalim pundasyon o kaalaman ang dapat mong paghandaan. Yun, eh? Empire Kingdom Tower sa Jeddah. Ano ba nakataas yan? 1 kilometer, 1,000 square meter, 1,000 meters. Ang 1,000 meters, 1 kilometer. Isang building, gano'ng kataas? 1 kilometro. Mataas ba yun? Tapos ang pundasyon, 6 feet lang. Pagkagulaps? Yes. Mataas sa building, mas malalim pundasyon. Mas malalim pundasyon na kailangan ko kaya. Ngayon po, piniprepare namin kayo. Now, paano i-build? Now, ang global ba? Bakit very confident ang global? Ang global, stable? Yes. Leadership ng mga may-ari. Maganda ba? Tama. Kapag yung mga may-ari, confident sa ginagawa nila, at may resulta, yung mga miyembro, yung mga distributors, lumalakas din ang tiwala. Malaki ang factor ng mga may-ari, ng management. Tama ba yun? Kailangan ng mga may-ari, ganun kaseryoso. Tiwala sila sa bawat gagawin nila, tiwala sila para hindi kakabahan ang mga distributors. Magaling ba ating board of directors? Palapakan yung board of directors natin. Now, naganda ako ng 10 ways. 10 ways how to build your confidence. Kailangan ang tao maging confident. At ngayon pa lang, since kayo ay mga leaders na, kayo ay mga leaders. When you say leaders, may kayong responsibility. Tama? Preparasyon sa labas. At part para maging confident ka sa labas, kailangan inupisahan sa loob. Do you agree? Kung gusto mo maging malakas ang loob mo sa labas, every time may training, every time may seminar room, doon mag-uumpisa lahat yan. Hindi pwedeng confident sa labas, tapos dito hindi. Kasi discipline yan eh. Yung tuturo ko sa loob, kapag in-apply mo sa actual mo, siso sa yung global. Now, umpisa natin bilang isang distributor. Nung mag-join ka sa global, 7,080, gagawa ka ng prospect list, ate sa mga seminars. Tama? Yung tayo nag-aaral sa eskwelahan, pag mayroong lecture, may klase, pag may mga seminar, ang unang pinupuntahan ng mga participants o audience sa pumupwesto, sa likuran ba? Yes. Karamihan sa labas,
kapag may mga gatherings, pagpasok mo sa opisina, pag maraming sila, saan ka unang umuupo? Normal saan? Sa likod. Kahit sa simbahan, obserbahan mo. Sa simbahan, birang-bira, may meron na kayo po sa harapan. Kasi ang tao lagi, mahiyain. Tama? Upo sa likuran at sisilip-silip lang. Sa global, bilang isang leader, kailangan, para maging congruent kayo, always sit in front. Kaya pala pa kayo nasa harapan. Huwag kayo magtampo. Patawar mo sa likuran. Tama? Hindi maiwasan yan. Ang sa amin lang, bilang isang leader, kailangan lagi kayong nakikipag-agawan sa harapan. Kung hindi kaya gawin, okay lang yun. Basta, ikaw nakamaisip ka na bilang isang leader, hindi ka payag na nakapusto ka lagi sa likuran. Hindi ko sinabing masama o pangit ang nasa gitna o nasa likuran. Ang sinabi ko lang, para mag-build mo ang contest level mo, always sit in front. Kapag nasa harapan ka, you will be fully engaged, involved, you gain confidence. Iba ang nasa harapan. Involved na involved yan. Kasi less distraction. Kapag nasa likuran ka, mag-alawa lang ang ulo, apektado yun. Tama? Pero siyempre, kayo nasa likuran, huwag ka papayag na maapektuhan. Yes or yes? So dito, hindi maiwasan, hindi na pwede pumunta sa harapan, pero ang may setting mo, kailangan, kahit maraming distraction sa harapan mo, kailangan nakapokus pa rin kayo sa sinasabi ng speaker. Nakapokus ba kayo? Kung nakapokus, palagpak mo sarili mo. No distraction can focus, can feel energy. Can you feel our energy? Yes. Pati talsik ng laway namin, feel na feel mo. Tama ba yun? Basang-basa ka na, di ba? Ayun pa, pidyon pa. Now, can understand it fully. Second, eye contact. Para ma-build ang confidence mo, every time may prospect ka, every time may kausap ka, eye to eye. Eye contact, very, very important yan. Our eyes are the window of our soul. Sabi na, di ba? Ito ba yun? Nangungusap ang mga mata natin. So dito, para ma-feel ng kausap mo, na talagang leader ka, talagang alam mo ginagawa mo, it shows sincerity. Correct? Pag may kausap ko yung mga prospect, kailangan naka-level ka sa mata nila. It shows sincerity. Meron isang movie na panood. Old movie. Ang title, Sid Hit. Title pa lang, yari na. Ayaw na, di ba? Starring Albert Martinez, Glidel Mercado, at Nora Honor. Si Nora Honor, pipi. Mula umpisa hanggang matapos ang movie, pipi. Pero grabe, yung role niya. Damang-dama yung role niya. Saan? Sa mata pa lang. Kaya kasi Nora Honor, kilala pa, di ba? Mata pa lang nangungusap na. So yung global, ganoon. Kapag hindi ka sincere sa kausap mo, hindi mo kayang tumingin eye to eye. Tama ba yan? Guys, kaya hindi titingin ng eye to eye, baka isipin na kaibigan mo, baka naman hindi maganda ang global, hindi ka nga makatingin sa akin. Kung maganda ang global, bakit ka nahihiyang ikwento sa kanya ng eye to eye? Eyeball to eyeball. Correct? So dito, bilang isang leader, para mag-gain ang confidence mo, every time may kausap ka, one-on-one, may mga meeting kayo, kailangan kukunik kayo lagi. Because it shows sincerity. It establishes trust and confidence. Tama ba yan? Pati yung kausap mo, kapag na-feel niya na welcome ka sa kanya, sincere ka, magtitiwala sila sa iyo. At the more kinukwento mo yun in global, about the products, about the marketing plan, maganda ng produkto, maganda pa ang marketing plan, at katiwa-tiwala ka pa because sincere ka, may kwento mo negosyo, mas gumagaan ba ang negosyo? Yes, tama. At kapag ganun ka, lumalakas na naman loob mo. It speaks louder than words. Do you agree? Tama? So kahit pala confidence yung sabi mo, basta na-feel na sincere ka, eye to eye, kumukunik ka, pagtitiwalaan kayo. Walk faster. Your action and feelings goes together. Do you agree? Pag may problema ka, kapag nandyan ka, nung bagito kang distributor, kapag nandyan ka, bagsakan to ka mo. Kumusta ka na downline? Upline. Hindi tumama. Ibang lakad mo. Pero yung kausap mo, bigyan ng payroll, kang karap ka, grabe, power, payaman. Tama ba?
ibang kilos mo. And leader ka, upline ka, kailangan makikita ka lagi ng downline mo. Na malipsi ka. Always on the go. Tama? Always on the go. Hindi ka pinamalamya. Kailangan power. Nag-join mo ng hindi ang kausap mo, kailangan makikita sa power ka. Nagpunta ka sa sementeryo, nagbenta ka ng kape, ng holido sa produkto, kapag walang sumama, power ka pa rin, yes! Hindi siya buli. Ibig sabihin, sila lang kasunod. Lubong-lubong. Hindi naman gano'n. Diba? Always on the go. You can control our feeling, our life, our actions. Tama ba yan? Bilang isang distributor, bilang isang leader, kailangan energetic kayo, buhay na buhay. Because ang mga downlines nyo, ang mga prospect nyo, ang grupo nyo, kumukuha ng strength sa bawat isa sa atin. Bilang upline, always on the go. Tama? Huwag ka magpapakita ng kahinaan sa mga downlines mo. Kapag ang downlines mo, nakita ka ng panghihina, power lang yan. But at the back of their mind, kung si upline niya, mahihirapan eh. Mayroon pala akong karapatan para mas mahirapan. Kung ako nga, isa lang sa downline ni upline. Marami siyang downline kumpul sa akin, mas nalulumo siya, mas nahihirapan siya, ibig sabihin, okay lang pala ako mahirapan. Hindi nakakakuha ng strength ang downline mo sa'yo. Tama ba yan? Akala mo lang. Kaya ikaw, kayong lahat, ang technique dito, yung ibig sabihin walk faster, pag ikaw may problema, huwag ka makipagkwentuhan sa mga downlines mo. Pag kayo excited, puntahan mo downlines mo. I-show mo yung knowledge. Parang ngayon, lahat ang mahilig mo sa amin, kung saan ka na-motivate, kung saan ka nang-gigil, hindi mo pwede kwento lahat eh. Yung mga na-feel mo lang, kahit ilang mga topic lang yun, ikwento mo sa mga downline mo, balin yun. Huwag mo ikwento ko sa active downline, grabe downline, grabe buto, hindi ka dumating, bakit ang init sa sema na yun? See? Imagine mo, dapat grabe downline, sana umating ka, bakit para na-feel mo yung init namin? Ha? Init namin para makuha na ako pangarap sa global. Ganun. Yung mga bagay na kala mo na magpapahirap, ikaw ang magpapalakas sa downline mo. Tama ba yun? So mga downline power, mga downline, payaman tayo mga downline, lagi kang ganun, payaman, kahit tutla ka na sa gutom. Payaman. Sa umpisa lang yan. Bumila ka ng buwan, grabe, magsasawa ka sa pagkain. Tama ba yan? Totoo yun, ladies and gentlemen. Tama? Meron kayong role bilang mga uplines. Tama? Master mo emotion mo, lagi kang energetic, lagi kang masaya. Iba ang kilos. Pag malungkot ka, bagsakto ka. Pag masaya, pabilis. Always on the go. Your action goes, talk louder. Ano talk louder? Hindi man siya masigaw, di ba? Grabe! Parang tayo lahat! Maraming kahulugan yung talk louder. Tama? Ibig sabihin, bilang isang distributor, pag may kausap ka, every time magsalita ka, you have an authority. Every time magsalita ka, so that they will listen, kailangan makita, meron kang authority, alam mo ang ginagawa mo, alam mo ang sinasabi mo. At yung lahat ng sinasabi mo, hindi lang dapat galing sa utak mo. Kailangan ang sinasabi ninyo ay laging galing sa puso. People don't care how much you know. They care how much you care. Tama ba? Tama. Kailangan pakita mo sisir ka. Gigil ka, tumulong. Tama ba yun? So dito, if you want to convince yourself, ang sabi natin, use your head. But if you want to convince people, use your heart. Guys, ang global, this is a relationship business. Lalo binabanggit sa inyo. Relationship business. Kailangan mo-feel ka. Kailangan makita ang concern mo. Kailangan mo malabas sa big mo, akma sa kinikilos mo at sinasabi mo. Hindi ko sabihin, grabe, Darwin, concern na ako sa'yo. Gusto ko, yumaman ka. Ano? Yaman ka?
Hindi bagay eh. Mahal nga kita eh. Gusto mo makakotse ka? Tamad mo? Hindi much eh. Tama ba yan? So every time magsalita ka, kailangan ma-feel ka. That's relationship business. Kapag na-feel ng downline mo, na concern ka sa kanya, hindi ka iiwan ng downline mo. Really? Tingnan mo ito. Communication, relationship business. Meron ba kayong narinig na meron isang downline gustong lumipat sa ibang grupo? Tama? Marami ba? Kung sipin natin, ano kayong dahilan kung bakit gusto lumipat sa ibang grupo? Kasi kapag lumipat sa ibang grupo yun, unang-una, ang nagkamali doon, yung taong tatanggap. Kaya kayong lahat, kapag mayroong distributors na lumalapit sa iyo, ang number one rule, wag na wag mong tatanggapin. Tama? Kasi kapag tinanggap mo yan, ikaw pa naging dahilan, kaya may kakarasulutan. Huwag mo katulad sa akin ng, upline, gusto sa akin eh. Tama? Pag malapit sa iyo, ang isang tunay na distributor, talagang may puso ka, concern ka sa negosyo mo, at sa mga tao, sabi mo sa kanya, alam mo partner, lumipat ka man sa akin. Ang gagawin mo, pareho din. Aatog ako ng trainings. Mag-speak ka pa rin. Mag-ibenta ka pa rin. Mag-ilikot ka pa rin. Exactly the same. Ano kinalaman ko at kinalaman ng upline mo sa pangarap mo? Ladies and gentlemen, ang magpapayaman sa inyong lahat, hindi siya upline. Ang magpapayaman sa inyo, kayo din. So hindi usapan dito na, supportive siya. Tama? Supportive. Congratulations kung upline mo, supportive. Pero yung support mo yun, alam naman natin, hanggang sa umpisa lang yun. Aatakin ka. Tama? Marirealize mo yun later on na ikaw pa rin ang gagawa ng trabaho. Pag lumipat ka, sinisira pa ang credibility mo. Kapag nalaman ng mga downlines mo, ikaw mismo lumipat, do you think mag-feel mo yung concern mo? Hindi. Kasi ikaw nga mismo eh. Yung tinutulong mo, hindi mo ginagawa. Upline, di ba? Dati, ibang grupo ka. Ba't nandito ka ngayon? Tapos sabihin mo kami, mga downline, kailangan maging sincere kayo. Upline, hindi much. Correct ba yan? So dito, kailangan relationship business. It is said that communication, going back to communication comes from, going back to this topic, di ba? Body language, 55%. 30% from the tone of voice, 7% from verbal content. Bilang isang leader, magmamotivate kayo ng mga downlines ninyo. Part ng presentation, part ng training, kailangan may mga body movements yan. Body language, mas mafe-feel ka ng downline mo kapag gumagalaw-galaw ang katawan mo. Yung mga hawak mo. Pero yung hawak mo rin mali siya. Tama ba yun? Pero parang kumakamay, tumatapik. Tama ba yun? Nag-high five. Importante yun. Next. Smile. Alam niyo bang yaman kayo sa Global? Isa sa hindi mo dapat kakalimutan kahit anong training sa ginagawa natin, every time ginagawa yung Global, hindi mawawala ang pagngiti. Why? Because this is a people's business. Kapag kayo yung ngiti, iba ba ang pakiramdam? Kahit may problema ka, kahit masama ang pakiramdam mo, pero pag bumingiti ka, nababawasan ang problema, nababawasan ang sakit sa katawan. Kasi merong magnet ang pagngiti. Sa isang hospital, tama, maraming pasyente nakapila. Lahat may lungkot, may cancer, may TB, kung ano mga sakit. Biglang may dumating na bata, yung bata ang ngumiti. Alam yung mga tao sa paligid, may mga sakit, biglang nagngiti yan. The worst, best way to communicate. Nagiging instrumento kayo. Every time ngumiti ka, ang negosyo natin tao. So every time meron kang kausap, always smile. Everybody smile. Masarap ba nakangiti? Oo naman. Ang tao gustong markara sa taong masayahin. Sa taong lagi masayahin, taong lagi makangiti. So ngayon pa lang, isipin nyo, yung ikaw lagi ngumiti sa araw-araw, success na ba yan? Tama, dati ka kasi mahal kang nabi, bigla kang ngumiti, grabe, siguro yaman na ito.
Hindi na alam kita mambe yun. Pero nakangiti na sinugo. Tama? Ano yan? Ibig sabihin, kahit pala ano yung tsura mo, kahit di ka kagandahan, pag nakangiti ka, may dating ka eh. Tama? Kung sabihin, ang pangit ko eh. Ang pangit mo naman, nakasimangot ka pa. Tama? Kung hindi maganda yung tsura mo, mas dapat kang humingiti. Kasi talo po, nang lagi nakangiti, ang tao maganda o tao gwapo. Kahit gwapo ka, kahit maganda ka, kapag nakasimangot ka, ang pangit ng aura mo. Bira ng gwapo na, tapos lagi pa nakangiti. Ang hindi pa pinagpakabiyayaman. Smile. Count your blessing. Tama? Amen? Isa sa mga sikreto. Parang kung ang level mo tumaas, matuto kang magpasalamat sa mga blessings natin. Tama? Ibang tao sa labas, naka-traffic, hindi komportable. Pero masakit doon, naka-traffic sila, hindi komportable, pero ang chance, gumanda ang buhay, malabo. Dito, siksikan tayo, mainit, pero ang chance na yumaman, 100%. Tama ba yan? Pinapayaman ka dito. Kaya smile, count your blessing. Huwag yung aangal lang kung ano yung mga bagay. Kasi minsan may mga tao lang ginawa, may mga tao lang ginawa kundi umangal. Do you agree? Hindi wala ba kayo may dahilan lagi? Tama? May mga tao lang ginawa, angal sa bulag. At matrapit, maayos naman yung kalye, binasisirain, inaangal mo pa. Ha? Ba't may eleksyon, gulo-gulo? Wala ka naman yung umangal. Ang masakit, pati yung creation of God, inaangal. May punto ko lang, para sa mga first timer. Count your blessing, di ba? May mga dahilan, bawat bagay na nangyari sa atin. Kaya dapat ipagpasalamat mo. Meron sa lalaki. Ang pangalan ano? Ikaw, pangalan sa'yo, pangalan. Paul. Si Paul. Ha? Hindi kayo yung Paul, ha? Gabito ko lang pangalan mo. Si Paul, walang ginawa. Kung di mag-complain, hindi siya na, gabito ko lang pangalan ni Paul. Sabi ni Paul, grabe na siya naman. Ang hirap naman dito. Ang tagal pa ng elevator. Ang hirap pumasok. Inaangal. Normal yun eh. Tama? Lalo pag dito ka. Pero masakit, pati ang creation ni God, inaangal. Creation ni God, inaangal. Alam mo ba yung sampalok? Alam niyo yan? Pagsagot lang, di ka magawa eh. Alam mo sampalok? Sampalok. Bunga, maliit, malaki. Puno, malaki o maliit? Anong sabi niya? Lord, mali. Mali eh. Liit bunga, laki puno. Mali ang creation ni Lord. Laki puno, liit bunga. Mali. Di one day, yung Paul na yun, nagalakad. Biglang nakakita ng pakwan. Ano yung pakwan? Pakwan. Malaking bunga, maliit. May puno, wala. Wala. Lord, mali. Laki bunga, wala puno. Creation ni God. Tinumplong. Inangal. Then one day, yung batang yun galakad. At sa paglalakad niya, bigla siyang natapat sa puno ng sampalok. Biglang may nahulog na bunga. Tumama sa mukha ni Paul. At alam mo sabi ni Paul? Lord, kaya. Bakit? Just imagine, kung yung pakwan ang nahulog, tumama sa mukha ni Paul, pasag ang mukha ni Paul. Tama. May mga bagay minsan, kinukusyon nyo. Tama? Ang kasagutan, hindi nyo malalaman ngayon. Huwag ka mag-complain, enjoy mo lang. Diba? Aangal ka ngayon? Ba't kailangan mo ng training? Apply? Ba't hindi natin ng training? Ba't para topic? Iba lang title? Kasi, yung pinaming mga narin dati. Anong po? Nakapasin nyo ba? Yung mga trainings, sinisimple na nga namin para hindi ka na mahirapan.
para gagawing komplikado. Doon pa lang ipagpasalamat mo. Tama ba yun? Huwag kang angal-angal. Kasi kapag dumating yung oras, and you're driving your own car, mag-qualify kasi yung travel, sabihin mo, apply! Kaya pala may training yan. Smile. Smile and count your blessing. Pagkasabi nga sa mo, I'm a winner! Feel na feel niyo ba? Isa ba, I'm a winner! See, iba? Iba-iba. Pag alam mo nayaman ka, grabe, I'm a winner! Halos magputo ka ng mga ugat mo! Pero pag makapagito ka, ha? Ayan! Hindi mo kaya isagot. Hindi mo kaya sigaw. The more kaya mo sigaw, ibig sabihin, na-attract yan. Pinilisip, kinikilos, ang resulta sumusunod. Sabihin mo, I am winner! Dress sharp! Para maging confident ka sa ginagawa mo, kailangan may pagtatawag ng power dressing. Talk, walk, dress, smell like a leader. Power dressing. Guys, ba't maganda yung global? Dito, hindi ka pa nibalaman, mahing pera, may mga bago na sa'yo. Ang tinuturo ng Sir Jim, ituturo ng Sir Jim mamaya at yung mga BOD, skills. Pero siyempre, kahit magaling ka sa mga skills, pag hindi nakita sa tsura mo, yung sinasabi mo, hindi ko pa paniwala. Yes or yes? Big time ba yung global? Kung big time yung global, kailangan makita sarili mo na big time ka. Because you are representing our company. Every time na lumalabas sa bibig mo about AIM Global, extension ka ng AIM Global. Kapag ikaw ay mayroong recruit, nakasando ka, mabaho ka, amoy araw ka, amoy lupa ka, ha? Pasabihin ng mga kaibigan mo, ganyan ba AIM Global? Ayoko sumama sa inyo. Pero pag ikaw, makita ng kaibigan mo, maayos ang bulis mo, mabaho ka, tama? Gano'n pala, yun ang gusto ko. Hindi yung mga itsura, professional. Be a professional networker, lalo pa ng global. In global, number 1 MLM sa Pilipinas, palakpakan dapat siya. Tama? Kung number 1 ka, wala nang makina sarili mo, number 1 ka. Dress, walk, smell like a leader. Taga-AIM Global ka. You should be proud taga-AIM Global ka. Hindi ko sabi magsuot ka ng mahaling damit, ha? Basta malinis, mabango. Pwede na yun. Okay ba yun? Malinis, mabango, patuloy mo. Grabe, Peter, payaman, payaman. Sabi na ko sa po talaga, payaman. Bayo niyo nag-go. Hindi pwede yun. Kailangan maayos kayo. Come early, stay late. Isang leader po, ganito yan. Ano, advantage naman na sa unahan? Maganda natin yan eh. Ang isang leader, every time may seminar, ikaw ang maunang darating. Huwag mauna ang downline mo. Kung gusto mo, respeto ang downline mo, ang confidence level mo tataas. Kapag dumating ang downline mo, nakaposto ka dito, nasa dito ka na sa 3rd floor, sa 7th floor, pag nakita ka ng downline mo, ang agawin apal, iba natin mo nun. Kasi kung downline mo, may training ka, at naunang downline mo, pagdating mo, basta ng downline mo, power ka upline. Tama-tama dating mo, pauli na kami. Oh, dito magiging confident ka, hindi ka magiging confident nun. Pero control mo ang downline mo pag nakita ka. Upline, dyan ka pala. Beritaw, may ka pa. Iba-iba ang control mo. Yung authority. Come early. Stay late. After a seminar, huwag kang uwi hanggat may downline ka pa dito. Ang pangit ng downline mo yung usapan, nakauwi na din. Eh, nakakatas siya, ha? Madidili na sa bahay. Bakit madidili na sa bahay? Ikaw puta-puta sa gutom dito. Tama? Come early. Stay late. If you come on time, you are late. Leaders, tandaan nyo, isa sa mga dahilan tataas ang COVID level mo, lagi ang nauna. Kung 10 o'clock ang appointment, kung 6 o'clock ang appointment, 5:30 pa lang, nakaposto ka na. The same thing, may mga ka-one-on-one, may mga prospect kayo, huwag ka mag-gatong ng late ka. Kapag may one-on-one ka at late ka, control yung kausap mo ang usapan. Do you agree? Meeting alas 6, Dunkin' Donuts, 5 days, Starbucks, 6 o'clock ha, dumating ka 6:30 o 6:10. Kapag na prospect mo, instead, ikukwento mo yung negosyo mo, pagkapaliwanag ka ba ba't ka late? Pare, sorry, traffic kasi.
Kasi kung prospect mo, pare, wala kang kausap eh. Imagine, magbunta lang, tablado ka agad. Pero pag dumating ka maaga, at knowledge siya, control mo, confident ka. Pare, sorry, narita ko ha. Okay rin eh. Kapi ka muna. Kasi lalo pag mag-kapi ngayon, kapi ka muna. Okay na, kahit 4 hours ka ulit. 7 heads ba? Yes! Tama, yun yun. Kaya mahal, stay late. When you come early and stay late, you're in control. Yes or yes? Control mo. When you come early and stay late, control mo. You are in the business. Tama? Ang negosyo ng global, pinag-convent ka. Declare your intentions publicly. Ikwento mo sa mga downlines mo. Grabe. June 2013, may bago kong kotse. Sabihin mo may kotse ka. Pero siyempre, kapag nag-declare ka ng gusto mo, kailangan realistic ka. Parang goal setting, be smart, specific, measurable, attainable, realistic, time-bounded. Tama? Pero importante, yung declare mo, publicly, ang intentions nyo. December, next year, yun po ang magandang Pasko ko. Bakit? Hahatayin ko yung global. Hindi ko bababa ng 300,000 pesos per month. Kasi kapag sinabi mo yun, iba ang kilos ninyo. Hindi kayo papayag na hindi mangyari. Kasi kahiya-hiya ka sa downline mo. Dineclare mo eh. Tama mo yun. Sa sports, power up word. May power ba ang word? Yung lumalabas sa bibig mo, iniisip mo, kinikilos ng katawan. Gusto mo sumusunod. May power ba ang word? May power ba ang word? Everybody touch your head. Touch your head. Touch your head. See? May power ng word. Yung sinasabi, ikinikilos. Ano ba yun? You're talking to your subconscious. 100,000 ako ng June. O 200,000 ako. Ang kotse ko, September next year. Tama? Affirmation. Affirm. Favorite ko to, si Muhammad Ali. Pamilyar Muhammad Ali? Isang boxing na napakayabang. Walang ganito gusto mo. I am the greatest. Greatest fighter of all time. Muhammad Ali. Pamilyar? Maraming hindi sa kanya kasi yabang. Isisigaw niya, pinakamagaling boksingero. Pag may kalaban niyo, I will knock you down on the 4th round. Lumaman sa sarili niya, pag may kalaban siya, kaya babagsakin. On the 4th round, lumaman sa itong mga tao, ang kalaban ni Muhammad Ali, babagsakin on the 4th round. Si Muhammad Ali nakamayan siya, babagsakin on the 4th round. Yung nagbaboksing na, tama na, 1st round, 2nd round, 3rd round, sabi ng mga tao, babagsak na. Pati kalaban ni Muhammad Ali, babagsak na ako, bumagsak na. Ha? Kasi ba ako? Yung sinasabi mo, may power ng word. Kaya mag-ingat ka, sabi ka happy. Hindi natin kaya yaman sa global. Hindi natin kaya yan. Hindi na mangyayari. Positive, mangyayari sa inyo. Ayun lang eh. Raise up, stand up. Stand for something you believe in. Kayo ba naniniwala ng yaman sa global? Kayo ba naniniwala sa global? Kayo ba naniniwala ang pangarap mo sa global? Stand for something you believe in. Tama? Raise up to your dream. Walang taong dapat magnanakaw ng pangarap mo. Meron kayong tamang bihikulo. Ang trade vehicle ay global. Pangatawanan mo yan. Tayuan mo yan. Na kapag sineryoso mo yung global, 100% kung anong gusto mo sa buhay mo, mahuhula yan. Tama. Raise up. Stand up. If you have willpower, if you have willpower, you will achieve half of your success. Pag may willpower pa lang tao, nang gigilin sa mga sa kanya, kalahati nun, success, nakuha mo na. Because if you don't, you'll achieve half of your failure. Positive. Kayaman kasi yung global. And focus. You cannot chase 2 rabbits at the same time. Focus. Focus. You cannot serve 2 masters at the same time. Yes or yes? Guys, sa pagbabakasyon nyo ngayon, walang mga trainings sa opisina. May mga kausap kayo sa sementeryo, kung saan-saan. Tama? Hindi maiwasan bilang networker kung kayo nung-prospect ngayon, are you with me? Kung kayo po bilang taga-AIM Global nung-prospect ngayon, tandaan nyo, ino-prospect din kayo ng ibang kumpanya. Kasi ang ibang kumpanya, gigil na gigil sa AIM Global. Gusto nila makuha ang mga taga-AIM Global. Kasi ba daw ang trainings
ng mga taga-global. Tama ba yun? Now, good news, bad news. Good news yun. Kung pinuposte kayo, advantage sa yun. Sila lumalapit sa inyo. Kasi alam mo naman, dahil well-trained ka, at alam mo na you will not entertain any other MLM companies, yung mga lumalapit sa inyo, hindi mo paparinggan kung ano man ang sabihin nila. Kasi ang goal mo, sila ang makuha mo. Tama ba yan? Tama? Mayroon lang yan. Na wag mong i-entertain kung ano ang ipapakita sa'yo. Because you will get confused. Tama. Sa akin lang, in global na. Before I end, ladies and gentlemen, tawag ko sa ulo, brother, para pagkatabi na to. Before I end, kayo ba natuto? Yes. Mula kanina, hanggat namin ang board of directors, may mga training. Motivation. Kayo ba naman motivate? Dalawang klase motivation. External motivation and internal motivation. Ang motivation is very, very important. Motivation is like taking a bath. You should do it every day. Tama ba yan? Kailangan ang tao lagi motivated. Kapag nakarinig kayo ng mga success stories, nakarinig kayo ng mga turo sa uplines, board of directors, training team, mayor circle, SB, every time makakalit kayo ng mga success stories, you get motivated. Pero gusto ko motivation lagi mangyayari, yung internal motivation. Ladies and gentlemen, hindi kayo nagpuput ngayon, hindi kayo parang magpapakahirap, magpapalipas ng gutom para sa mga sarili nyo. Yung ginagawa sa sakripisyo ngayon, ito po ay nalaan nyo para sa inyong mga pamilya. Tama ba yun? Pag ang motivation mo, ganun kalalim, sabihin mo yung global para sa mga sa buhay, believe me guys, walang taong kaya magpahinto sa inyo. Do you agree? With that, ladies and gentlemen, again, tulad na ako nabanggit kanina, hindi good luck ang bati sa inyo. Ngayon pa lang, congratulations na, mga future millions of global.